Nagpamahal ako kay Susmita. Na-miss ko siya ng sobra. Na si brother-in-law. Siya ang nakakaalam ng culture nila, work culture nila at ugali ng kanila. Yung ambulance kanina, dinala si Mil sa hospital, nagpa-check up sila. Nakabalik din sila agad, guys. Gastric lang naman daw. So, ang reklamo niya ay mahirapan siyang huminga. Pinaliguan ko siya 2-3 days ago. Medyo matagal-tagal na paligo, guys, kasi 2 to 3 weeks siyang hindi naliligo. So, maraming libag. So, sabon, dalawang beses siyang nagsa-shampoo, tapos sabon sa buhok, tapos sabon sa katawan, and then nililibag ko siya. Tinatanggalan ko ng libag. Walang libag sa katawan, ang libag niya nasa nasa paa. Yun. Matagal-tagal din ang ligo namin. So, sa sunod pagliguan ko siya siguro, unahin ko na lang sa paa. Kasi yun yung pinakamay, marumi. Hindi yan marumi, pero yung libagin ba? So, ayun, after nun, hirap siyang huminga, guys. Warm water yung pinaligo ko sa kanya. Ayun. And then, ninilkateran ko siya sa kamay at paa. Pareho sila ng kamay at paa ng asawa ko. Si Santos. Natatawa na lang ako. Cute ba? Cute. Ayun. So ngayon sana maging okay siya. Kasi andyan naman yung oxygen niya, guys. Pag hirap siyang huminga, nakakatulong naman. And then ayun, gastric lang naman daw, sabi ng doktor. So ayun, nagluto ako kanina ng kanin nila, ng gulay tsaka dal. Nakakain sila pagdating. Si Kali, nailabas ko na, guys. So, nag-iisip ako kung paano siya liliguin. Nag-iisip ako, guys. So, suggest nyo naman kung paano ko siya liguin. Kung di ba siya mangangagat. I think first time niya pong maligo pag niliguan ko siya. Natatakot ako baka maging aggressive siya. Makakagatin ako, guys. So, suggest nga kayo kung anong dapat gawin sa pagpapaligo sa aso. Yung first time naligo, guys, na ganyang kalaking aso. So, sobrang init tayo. Nakadress ako. Ayan. May blazer ako, hindi ko sinuot. I mean, itong sweater ko. So, guys, Susmita. Ilang beses siyang tinawagan ni brother-in-law. I-message ko rin siya. Hello. Hindi niya ni-read. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ni brother-in-law. So sabi ko, huwag ka nang umasa. There's no hope. Hindi na siya babalik. Kasi nung andito siya, lagi niyang sinasabi, ma-Audi na. Audi na means, hindi na ako babalik. Or hindi na ako pupunta. Yun yung sinasabi niya sa akin lagi. Sabi ko, ikaw. Pero andito lang naman ako. Andito nga ako para tulungan ka, suportahan ka. Siguro matagal yan ang plano, guys, na umalis at hindi na babalik. Napagod siguro, guys, kasi nga nung umalis si Subash, siya ang mainly na in charge. Kasi bago pa lang naman ako dito noon. Tsaka siya yung nag-aalaga talaga kay mother-in-law. Dito siya natutulog. Siya yung nagluluto. Siya yung nagsiserve sa mother-in-law ko, sa matanda. So siguro nasobrahan siya ng na-overwhelm siya ng kanyang trabaho. Na-stress siya, guys.
Tapos, yun nga, nag-complain si ama na late na ang kanyang pagkain. At napapagalitan talaga siya ni Subash. Lately din napapagalitan siya lagi kasi ang rason na sinabi sa akin ni brother-in-law ay lagi po siyang naka-mobile. So hindi na tulad ng dati ang kanyang performance ba, ang kanyang trabaho. Yun din ang sabi ni Asmita na ayun, lagi siyang may kausap sa telepono, boyfriend niya. So ang mindset ng Nepali guys, pag sinasweldohan ka, magtrabaho ka. Dapat worth it ang sahod mo. Hindi pwedeng relax. Yun, ganun po dito. Siguro kahit saan naman, 'di ba? So, ang sabi ni Asmita, siya nagtatrabaho mula umaga hanggang matapos ng alas 3. Ang trabaho niya non-stop. Hindi naman bawal ang mobile, pero nakakapag-mobile lang siya few seconds. Bawal ang magbabad sa mobile. Yun yung sabi niya sa akin. So, si Susmita, kailangan niya magtrabaho kasi sinasahuran siya. So, ayun, naiintindihan ko ang point nila. And naiintindihan ko rin po ang feeling at alam nyo yon, yung siguro yung nararamdaman ni Susmita na siguro sa matagal na siyang nagtatrabaho dito. So, siguro nagsawa na rin. Siguro, ayaw nang magtrabaho ng ganito. Bata pa siya. Saka marami siyang pangarap guys. Ang pangarap niya mag-abroad talaga. So yun. Saka siguro pag nag-apply siya ng iba, matatanggap naman siya. Kasi may natapos naman siya hanggang class 12. So kahit pa paano matatanggap at makakahanap siya ng ibang work. So ang sa akin lang sana nagsabi siya yung out of respect na lang na hindi na ako babalik. Kahit message man lang, 'di ba? Siguro kasi natatakot siya na baka i-convince na naman siya na bumalik. Kaya hindi na siya nag-message pa na hindi na siya babalik. So ayun. Malungkot. Kasi nga, ayun, kailangan na namang umuwi ni brother-in-law sa village. Kasi siguro mag-harvest ng corn or kung anong gagawin sa corn. Hindi siya makaalis-alis, hindi siya makauwi-uwi. Kasi hindi naman niya ako pwedeng iwanan dito na mag-isa guys. Kailangan ko ng kasama dito. At dapat yung kasama dito dapat alam na yung mga dito, pasikot-sikot. Kasi all around nga ang staff dito. So ngayon hindi ko alam ang solusyon. Ang solusyon ay maghanap ng bago at magantay sila na maging okay ulit. Na masanay ulit ang staff sa trabaho dito. Saka siya makakabalik ulit doon sa village. Napamahal ako kay Susmita. Na-miss ko siya ng sobra. Na-touch ako masyado. So, ang advice ni Mila sa akin, based sa kanyang experience, huwag masyadong magipag-close. Kasi ganun daw talagang ugali nila. Alis at alis. Kahit anong pakisama, kahit anong kabaitan mo, ganun pa rin ba? Ungrateful daw sila. So, ang advice ni Mila sa akin, huwag masyadong maging mabait, huwag masyadong maging close, at tama yung pagdidisiplina at paghandle ni brother-in-law sa mga staff dito. At na-realize ko, oo, tama siya. Tama si brother-in-law. Siya ang nakakaalam ng culture nila, work culture nila, at ugali ng kanilang kalahi. So, from now on, pabayaan ko siya na i-handle ang staff na mga staff matters. Yun, worker matters. Basta andito lang ako, susuporta. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi naman everyday busy. Kaya naman naming dalawa. Kaso si brother-in-law talaga yung, hindi siya yung kusang magtatrabaho everyday na, alam nyo yun, na siya lang. Kailangan niya talaga ng assistant. Kasi, siya ang nag-aano din guys namimili sa labas, siya ang nag-aayos ng kung anong aayusin. Kumbaga, siya lang ang magmamanage. So, manguutos at manguutos talaga siya. Kailangan niya talaga ng assistant. Hindi pwedeng kami lang dalawa. Mahirap din guys. Tulad nung sobrang busy kami, medyo sumakit ang tiyan ko at tahi ko kasi kami lang dalawa guys, all around. So, alam nila yon. Kaya, kailangan talaga ng isang staff. So, ayun lang muna. So, ayun. Good luck kay Susmita. Miss kita. Kaya lang, ganun ang buhay.
May darating, may maalis. May aalis, may darating. So, wish her luck sa kanyang mga plano, sa kanyang buhay. Mabait naman siya. At nakapag-serbisyo siya dito ng mahigit 6 na buwan. 6 na buwan? Or, oo, ganun. 7 to 8 months na rin siya dito, guys. Matagal-tagal na rin. At least tumagal siya ng ganun. Kaya malungkot na, yung parang sanay ka na ba? Yung, yung expert na siya sa mga trabaho dito. Tapos biglang back to zero sa kung sino man ang bagong darating. So, ayun lang guys ang aking chika. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawa ninyong suporta sa akin, sa aking buhay dito, sa habang buhay namin dito sa Kathmandu. Laban-laban lang, laban-laban, walang bawi-bawi. Yun nga, sabi ko sa sarili ko, ang magsusurrender ay weak. So para sa pamilya, lalaban at lalaban hanggat may ipinaglalaban, lalaban. Pero dapat may backup plan. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Mag-ipon para ano mangyari kung worst comes to worst. May pupuntahan, may alam nyo yun, may backup plan. Basta, alam nyo na yung ibig kong sabihin. But for now, I'm here. Pag okay ako, full energy. Pag hindi ako okay, wala rin. Alam nyo yun. Pag gusto ko magpahinga, magpapahinga ako. Pag hindi busy. Pag busy, okay lang. Andito ako, full support ako. So guys, ayan, uulan na. So bye-bye na muna. See you all on my next vlog. Thank you all so much. God bless. Be healthy, be happy. See you all guys. Bye. Amping. Dagang salamat. Yan guys. Pasok ko na naman si Kali kasi parang babagsak yung ulan. Naku, uniform ng mga bata. Hindi pa ako nakalaba. Bye guys.